Hello guys! Welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. If hindi mo pa napupuntahan yung page namin sa Facebook, feel free to do so. Ayan, paki-follow na lang din po yung aming page. Madam P, pero hindi mo siya masa-search. So, ang i-search mo, hashtag Virgo Philippines. Ayan, magkakadikit yun. Mas madali mo siyang masa-search. Madam P yung name ng page. So, let's start. This is for the sign of Virgo. By the way, guys, kukunin ko na lahat ng cards na kakailanganin ko. I'll just get your main energy. Tapos, para tuloy-tuloy na yung aking pagre-read. Okay? You do have your the Chariot, Knight of Swords. Yung TikTok ko po, Unipri. Ayan. Diyan sa aking TikTok shop, diyan kayo makaka-avail ng mga product na available sa amin. Mga Lucky Charm, panlagay sa wallet, and mga Evil Eye crystals, you can avail it all there. Okay. To book a personal reading, doon na lang sa page namin kayo mag-inquire or doon sa virgofilippines@gmail.com. Pwede kayo dyan mag-inquire. And then, if you are willing to wait, i-schedule kayo, ilalagay kayo sa line-up if you are willing to wait. Okay? Kasi, of course, may mga naka-line up pa ngayon. Okay. For the sign of Virgo messages, love reading. Ayan. Ito yung mga cards. And then, ika-clarify ko lang, what's with the Chariot, Knight of Swords? Seven of Swords. What's with the Seven of Cups and the Knight of Pentacles? Death card. What's with the Six of Swords and the Nine of Cups? The Moon. What's with the High Priestess and the Eight of Cups? Knight of Cups. What's with the Fool and the Page of Pentacles? Six of Pentacles. What's with the Two of Pentacles and King of Cups? Six of Wands. Okay. You do have here the World, the Three of Wands, Five of Cups, the Hanged Man at the bottom of the deck. Okay. So, simulan ko na. By the way, bago ako magsimula, pa-comment na lang dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay yun, guys. Nagbibigay ng malaking suporta. And let's start. The Chariot, that is Cancer energy. Yan yung main energy mo, ha? So, nakikita natin sa'yo, Virgo, I feel like you are running away or lumalayo, umiiwas dito sa connection na to. I feel like you are, some of you, pwedeng may nag-push sa'yo, may nagsabi sa'yo, or may naging dahilan, sabihin na natin ganun, na ikaw ay umiwas or lumayo dito sa person na to. Nakakonect mo. This is love reading, ha? Pag gusto niyo na hindi love reading, nakalagay yun sa title. No? Sa channel, nilalagay ko yun, Virgo, Career, etc. Marami lang kasi nagko-comment na, na gusto naman nila ibang reading. Okay. So, Knight of Swords and the Chariot, this is kind of like moving energy, moving away energy. So, with the Seven of Swords, nakikita natin pwedeng may mga nagiging dahilan para ikaw ay umiwas, lumayo dito sa person na to na feeling mo siya yung makakapagpa-kompleto sa'yo. You might feel like pwedeng gusto mong mabuo yung sa inyo, magkaroon ng union, or if this is a person in the past, maybe gusto mong bumalik siya sa'yo. Yan.
kung may mga children or child na involved, yan, gusto mong maging buo kayo nitong taong ito because might be of the children, yan, maybe this is an ex-husband, ex-wife, pero yung iba, pwede rin namang spiritual connection, ayan, so gusto mo ng union sa inyo ng person na to. With the Chariot, nakikita natin, I can see a ninja energy sa energy mo, parang, pwedeng naging, ano tawag dito? Spy or pwedeng naging maingat ka sa paglapit dito sa person na to or sa connection na ito or sa inyong dalawa pwedeng hindi maybe in the past may mga pagte-take ng risk and you are definitely ready. I can see that you are definitely ready. Kaya lang may nagiging dahilan na para ikaw ay lumayo or umiwas, pwedeng ayaw mong masaktan itong taong to or mga taong to, but yeah, you are walking away ngayon. 7 of Cups, Knight of Pentacles. Nakikita natin, alam mo itong person na to, pwedeng nag-iiwasan kayong dalawa kasi pwedeng umiiwas din siya or lumalayo din siya. Pero 7 of Cups, this person is daydreaming about you. Thinking about you a lot. So, lagi kayo iniisip ng taong to. Okay? So, although wala kayong connection, communication, or may pag-iiwasan kayong ginagawa sa isa't isa, I feel like, with the Death card, nakikita rin natin na might be, I don't know, but the Death card, it is showing to me as like, parang cave, no? Kuweba. Pero, parang, hindi niya gustong mag-stay doon sa kuweba na yon. So, might be that is the situation. Nakikita niya yung happiness, sa labas ng situation niya ngayon. Parang alam niya pag umalis siya or lumabas siya doon sa situation na yon ay mas magiging mas masaya siya. Ayan. And, so, kung may ibang mga taong involved or kasama niya dun sa situation niya ngayon, pwedeng hindi niya to maiwan because might be nakikita niya na itong mga taong ito ang either nag-i-enjoy or may kailangan sa kanya. So, yun yung nagiging dahilan kung ba't hindi siya makaalis dun sa situation na yun. And, but nandun yung ayaw niya silang iwan pero at the same time, alam niyang hindi siya happy doon. Gusto niya ng makaalis sa situation na yun. And I don't know if that is connection with other people, pwedeng ganon, maybe family members, kasi marami tayong nakikitang mga taong involved, or might be career, pwede rin naman. With the Knight of Pentacles, it talks about money, so pwedeng career, yan, pwedeng kailangan kasi siya doon sa career na yun, if this is a career na hindi niya maiwan, or might be people na pwedeng financially kailangan siya, or what. So, 9 of Cups. You have a lot of options or pwedeng for now nakikita mo yung mga achievements mo, kung yung mga meron ka. Nakikita mo that you are already complete. Pwedeng ganon. Kung may mga kulang man sa'yo, I feel like in-ignore mo na lang yun kasi mas higit naman yung meron ka ngayon. Parang ganon. And if ever pagdating sa love, maybe you do have other options, no? Or may mga na iisip ka na may mga iba pa naman dyan. If ever you're single and then you're dealing with someone na unavailable, which is that is some of you, ganun ang case, ano? Nakikita natin na pwedeng bakit ko ipipilit ang sarili ko sa kanya, pwedeng ganun. Meron naman pang iba pa dyan, no, na magbibigay ng happiness sa akin or so on and so forth. Some of you are in a place or situation ngayon wherein maraming dahilan kung bakit dapat magpasalamat. The Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, maybe you have already moved on or nagmo-move on ka na ngayon or yung choice mo is to move on from this situation, from this connection. The Moon is here. So, the Moon is someone na parang nananahimik
sa connection nito, and maybe that is your choice, no? Na manahimik na lang dito sa connection nito. So, yung person mo with the High Priestess, maybe this is someone that you are spiritually connected. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, and the Knight of Cups. Mahal ka na tong person na to, but I feel like iniisip niya rin kasi yung future. Well, future, maybe hindi lang sa'yo. Kung may ibang taong involved nga, which is high chance meron, pwedeng yung future nitong mga involved na ito. Especially, I just saw like a baby or an angel. So, maybe someone na, maybe a child. So, iniisip niya yung future nitong taong ito or nung batang ito. If ever that there's children na involved, pwedeng meron. But with the Knight of Cups, mahal ka nitong person na to. Okay? In the near future, Page of Pentacles, the Fool. Ito, nakikita natin yung situation mo as I feel like tinatry mong maging mature, but you know, deep inside gusto mong maging masaya. You have a lot of things in mind na gusto mong gawain. Pagdating sa money, I can see a lot of help na dumadating sa'yo. Kahit hindi mo hilingin. This is the energy of like willing ka mag-take ng risk sa isang bagay, especially may kinalaman sa money, kasi may mga taong nakapaligid sa'yo, like they are the one helping you na ma-accomplish yung mga goals mo or mangyari itong mga gusto mong mangyari financially sa buhay mo. Ayan. And the Fool, may mga laging nakaagapay, naka-guide sa'yo. And ito yung nagiging dahilan para maging malakas ang loob mo. No? Some of you, I don't know, you might be someone na batang tignan, or, you know, especially if financially stable ka, marami nagsasabi na ikaw ay mukhang bata sa edad mo. And people think that hindi ka ganun ka-stress, but you are actually someone na maraming iniisip or what. But, yun nga, nakakita tayo ng you will be more focused sa mga new beginnings, especially may kinalaman sa pera in the near future para sa'yo. No? If you are someone na, alam mo naman yon sa sarili mo, na medyo bata ang tingin sa'yo, a lot of people are attracted to you. So, I don't know, but some of you, kailangan simulan mo yung changes na yan sa sarili mo. Maybe kailangan mo simulan na try, although sabi ng iba, hindi, matanda na ako, ganito, ganyan. Pero itry mong maging mas bata, younger, no? By doing something physically sa itsura mo, maybe try mo magpalit ng mga damit, magpalit ng wardrobe, gawing mas colorful. Maybe try different things, like try mo mag-makeup or magpalit ng makeup. Yan, maybe yung mas aakma, mas magmumukha kang bata. And I'm not saying yung mukhang baby na I'm just saying na pwedeng there's a possibility na mas ma-attract mo yung swerte or yung money, yung happiness sa paligid mo. Pag physically or alam mo, katulad din ako, naniniwala ka sa swerte, sa feng shui. Think of your self or yung katawan mo, yung itsura mo as like a house, okay, na feng shui. Kung titingnan mo ang sarili mo sa salamin, do you think na ikaw ba ay parang bahay na inviting? 'Di ba? Parang pag tinignan mo, 'di ba, pag pumasok ka sa isang bahay na parang fresh, ganyan, na feng shui siya, no, ma-cleanse, natanggal yung mga negative energy. 'Di ba, mas madaling pasukin or mas madaling pasukan ng grasya. Ganon din 'yan sa physical na katawan mo, sa itsura mo, no? If
you are someone na alam mo hindi healthy ginagawa mo, may mga negative ka sa katawan, but yet ginagawa mo pa rin yung mga negative na yon, ganyan. Halimbawa, may sakit ka na nga, gagawin mo pa rin yung mga bagay na makakapagpalala ng sakit mo, ayan. Yung iba naman sa inyo, if you see yourself na, na I'm sorry ha, hindi ako nalalait, pero kung halimbawa marami kang tagihawat, sasabihin, syempre ang mararamdaman mo insecurity, 'di ba? Maybe you need to do something with that. Okay, pero kung guys, eto ha. Kung hindi ka naniniwala sa anong tawag dito, do sa evil eye, well, I don't blame you. 'Di ba? May kanya-kanya tayong paniniwala, pero for those of you na hindi pa alam yung evil eye, I do have that in my shop. Actually hindi ako dapat magre-recommend or hindi ako mag-a-ads dito. Pero gusto ko kasing bigyan ka ng advice kung paano mas lalong pumasok ang swerte sa buhay mo. Hindi lang yun dahil sa hindi, may taong swerte, may taong malas. Siyempre, pag alam mong may mali sa'yo, kailangan ayusin mo. So, yun nga, kung ikaw ay tagyawatin, tapos nakailang gamit ka na ng beauty products, nakapunta ka na ng ng ilang, balik-balik ka na sa, sa derma, tapos hindi gumagaling, and you might want to try using evil eye. Baka marami naiinggit sa'yo. Ayan. I have someone na kakilala ko, which is, yun nga, nung siya ay nagsuot ng evil eye, and kasi balik-balik na sa derma talagang ang sabi skin asthma, hanggang leeg niya hindi na matukoy hindi lang basta parang nasunog na, parang ganon, and then yung mukha non-stop ang tagihawat. And then after using that evil eye, etc., unti-unti na siya naghilom. Ayan. Hanggang nawala na completely. Makinis na siya ngayon. Andun na yung niya, yung parang ang tawag dito. Nandun na yung parang pumasok na yung mga blessings sa buhay niya kasi hindi na siya nai-insecure. And at the same time na ipe-present na niya yung sarili niya na mas maayos. Tapos yung mga mala sa buhay nila medyo nawala-wala na siya. Evil eye is really useful, no? Pero maybe I'll talk about that in another video. I'm just saying na makakatulong yon sa'yo. So, bakit ko yun binabanggit? Bakit ko yun sinasabi sa'yo? Kasi nakikita natin dito, meron talagang pera Meron talagang pera. And some of you talagang pwedeng lapitin ka ng mga taong tumitingin or naiinggit sa'yo. But, I mean, hindi maiwasan, lalo na nga kung nakakaakma or nakakasunod ka doon sa binanggit ko sa'yo na ikaw yung taong parang bata ang itsura. So, pwedeng nakakainggit ka, parang ganon. And, Two of Pentacles, this is regarding your money. I can see that pwedeng may mga priorities siya in the near future. 6 of Wands. King of Cups is also here. Gusto ko i-clarify itong dalawang card na ito. What's with the King of Cups and the 6 of Wands? Eight of Pentacles, bottom of the deck, 7 of Pentacles. Ayan, Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like itong person na to, nandun pa rin siya sa pag-focus niya sa pera
no? Kasi pwedeng laging, may mga tao laging nakatingin or nakamasid sa kanya. And at the same time, if there's a children or a child, well, ito yung nakikita nating priority nitong taong to. Parang laging doon siya nakatingin or what. Yeah, laging nandun yun eh. And I can see problem regarding sa money, hindi nag-grow, nababawasan pa, nauubos, because might be of a child. Yeah, may mga new beginnings na pwedeng may kinalaman sa child, or maybe new beginnings na may kinalaman sa pagbabago ng mga tao sa paligid niya na magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng mga problem or mga pagkakagastusan financially. The more na dumadami yung sabihin na natin yung gastos, ano, yung dahilan kung bakit nahihirapan siya lalo, no? This is the kind of person na importante sa kanya kasi yung pera, but pwedeng naging importante itong mga tao or bagay sa paligid niya, pero I feel like ito rin yung magiging dahilan para malungkot siya and gugustuhin niyang umalis or matapos ang isang sitwasyon na nagpapahirap sa kanya. Okay? This person is stuck. This person is stuck. And I can see problem pagdating sa kanyang like work or career or documents. So that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.